Sa darating na Friday, the 13th, may 30 minutong lights off protest ang isang grupo ng mga kabataan. Sabay-sabay na magpapatay ng ilaw bilang pagkondena sa oil all-time high power rate hike. Itinanggi naman ng mga nagpapatakbo ng mga power plant na nagkaroon ng sabwatan para pataasin ang singil sa kuryente. May report si Julius Segovia. 7 or 52 pesos ay napakalaki. Imbes na idaan sa pangalampag at pag-iingay sa mga lansangan, sa ibang paraan daw ipapakita ng isang grupo ng mga kabataan ang kanilang pagkondena laban sa all-time high power rate hike. Sa darating na Friday the 13th, hihikayatin daw nila ang publiko na patayin ang mga ilaw sa loob ng 30 minuto mula alas 6 ng gabi. Simboliko yon kasi ang tingin natin dahil inutil yung ERC, kailangan yung taong bayan na yung mag-take action dito sa usapin na ito. Ang tinutumbok ngayon ng investigasyon ng Department of Energy ang posibilidad na sadya ang power outages ng ibang mga planta kaya nagmahal ang kuryente sa merkado. Sa ngayon, sinisilip na raw ng Department of Energy ang pattern ng tigil operasyon ng mga plantang sumabay sa maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Field. Kung may planta na 2 years walang outage tapos nagka-outage siya sa panahon ng Malampaya shutdown, talagang you start to doubt. Pero ang isang source mula sa asosasyon ng mga power plant, pinabulaanan ng paratang na may sabwatan sa kanilang tigil operasyon. Hindi rin daw totoong sabay-sabay ang forced outages. Nagkataon lang daw kasi na nagka-aberya rin ng mga naturang planta, pero hindi naman daw tumagal ng 1 linggo. Ang totoong problema raw, kulang ang supply ng kuryente kaya hindi maiwasang tumaas ang presyo nito sa merkado. Ang kakulangang ito, pinatotohanan ng Department of Energy. Mataas daw ang demand sa kuryente dahil sa dami ng binubuksang negosyo. Parang mas malaki ang growth rate kesa sa plantang pumapasok for the next 2 years. Sa Miyerkules, pagpapaliwanagin sa Senado ang DOE, ERC at Meralco. Kaugnay ng taas singil sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour. Even in business, you cannot collude, you cannot fix prices, you cannot decide among yourselves na pwede tayo mag-shutdown lahat tayo bukas para kumita naman yung mga iba ng malaki. Pinuna ni Senator Chis Escudero ang naging basehan ng pag-aproba ng dagdag singil. Matatandaang nakabinbin pa rin sa korte ang hiling na refund mula sa PISAM o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation para sa bilyong-bilyong sobrang singil sa line loss. Yung refund na dapat binalik sa ating mga consumers ng Meralco hindi pa bayad tapos pinayagan nila itong pagtataas na ito. Bakit hindi nila tinimbang sinukat at in-offset na lamang yon para naman yung impact sa consumers hindi ganun kalaki. This is on the double recovery on the line loss and Meralco is supposed to pass it on to the customers in terms of a lower generation charge. However, yung sa refund, hindi pa nga nag-start mag-implement ang PISAM yung kanyang monthly payment to Meralco because it appealed the decision of the ERC in that case. Sa ngayon, gusto raw malaman ng mga senador kung anong ginawa ng gobyerno para maibsan ang epekto ng dagdag singil sa kuryente. We should apply the political pressure dito para una-una makonsensya naman yung mga may-ari nitong mga planta na ito. Julio Segovia, GMA News.